Mga kaiponaryo, may bagong tax na naman ang lalabas. Nako, anong tax yan? Ito ang tahimik na gastos at tax na kumakain sa future mo na hindi mo napapansin. Kung ano yan, tapusin mo tong video na ito. Hi there, this is Chinky Tan, pambansang wealth coach. Nako, may bago na namang tax na lalabas. Hindi to income tax, hindi to VAT, hindi to inflation. Itong bagong tax na ito ang tinatawag po natin na flex tax. Ha? Ano itong flex tax, Chinky? Ito yung mga bagay na papabili ka na hindi mo naman need. Kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Yung feeling mo, ako lang na bang nagpag-iiwanan? Kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa at may mga dahilan kung bakit nangyayari ito. So, paano ba nagiging biktima ng tinatawag natin ng flex culture or flex lifestyle? Ang ibig sabihin po ng flex lifestyle ay ganito. Isang pamumuhay kung saan po yung desisyon mo sa pera ay unting-unting kinokontrol ng comparison and pressure. Like for example, whether we like it or not, di ba, may nagsasabi sa'yo, oh, may bagong kotse na lumabas o baka gusto mo nang magpalit, o di ba, may mga bubulong-bulong sa'yo, oh, may bago na namang tinatawag natin ng pagkain or let's say experience. Siyempre naman, pagka curious ka, magtatanong ka, 'di ba? Pag check mo na yung price, mukhang maganda nga siya, mukhang afford ko naman siya, ayun na. Pag napabili ka na, ang tawag na po doon ay nabudol ka na, 'di ba? So, ang tawag po doon ay lifestyle inflation. So, or if not naman, kahit na tumaas ang kita mo, nagkaroon ka ng bonus, 'di ba? Lumaki ang negosyo mo. Pero yun nga, ang nangyayari niyan, pag habang lumalaki ang kita, habang lumalaki ang sweldo, lumalaki rin ang gastos. Mas malaking kotse, mas malaking bahay, mas malaking monthly payment. Hindi income ang nagpapayaman po sa atin. Ang nagpapayaman po sa atin ay kung ikaw ay marunong magbawas ng tinatawag nating lifestyle flex or lifestyle inflation. Pero ang tanong, Chinky, paano ko ba makokontrol to? Alam mo, ito yung problema kasi meron tayong pinakamalaking salesman sa buhay po natin. Hindi yung mga ahente, hindi influencer, hindi ads, hindi comparison. Alam mo, pinakamalaking nagbebenta talaga sa atin at bumubudol sa atin, walang iba kundi ang ating sarili. Di ba? At yung mga not only ating sarili, nag-uumpisa yan sa panunood ng tinatawag natin na social media. So I can still remember nung ako ay lumaki sa Tondo, during that time, hindi ko naman talaga na-realize na kapos kami sa buhay. Bakit? Lahat ng kalaro ko at kasama ko dun sa Tondo ay pare-pareho lang kami ng antas ng buhay. Naglalaro kami sa kalsada. Na-realize ko lang na medyo kapos pala kami sa buhay nung pumasok na ako sa school. Bakit? Ako, naglalakad ako papuntang school, yung mga ibang classmate ko may sasakyan. Sila may baon, ako wala. Sila may Voltes 5 sticker, ako wala. Nagigets nyo? Nagkaroon na ng sense of comparison nung pumasok na ako sa school. Pero ngayon, kahit di ka na pumapasok sa school, malalaman mo na kapos ka pala sa buhay. Bakit? Kapag na araw-araw mo nakikita ang lifestyle ng ibang tao, unting-unting mong naiisip na sila, kaya nila, ikaw hindi. Sino sa inyo nakaka-relate? Type relate sa comment section. At ito yung pinaka-tempting naggastusin ngayon ng mga tao, lalo na mga kabataan. Siyempre, latest experience, travel, shopping, gadgets. At kapag naging normal, ito na, yung pagko-compare mo at pagtitingin mo sa social media, doon na mag-uumpisa ang iyong flex tax. So, question, paano ba gumagana tong flex tax? Hindi tax ng gobyerno nanggagaling dito, kundi tayo mismong kusa ang bumubudol po sa atin. Una, yung coffee culture, di ba? Like for example, may bagong coffee shop, nandun lahat ng mga barkada mo. Kahit ayaw mo talagang uminom ng kape, since lahat ng barkada mo nandun, join ka. Uy, alam mo meron akong balita, lalo na sa mga campus at colleges, may mga iba nag-i-skip ng lunch meal para makabili lang ng kape. Sino sa inyo nakaka-relate at alam yan? Number 2, isa pang category aside from yung tinatawag nating experience, yung coffee culture, yung convenience culture. You are willing to pay extra, di ba, para for convenience. Pwede ka naman mag-jeep, ba't ka mag-grab? Pwede ka naman maglakad para umorder, ba't ka nagpapadeliver? Diba? So, yun po yung nangyayari. Isa pang culture na kailangan po nating bantayan ay tinatawag nating experience culture. Restaurants, concert, events, staycation. Diba? Yung experience and isa pa, upgrade culture. Telephone, laptop, diba? Shoes, bag. Ang isa pang culture na hindi natin napapansin na mga tinatawag na flex tax, Netflix, Spotify, apps, gym na hindi mo naman pinupuntahan. Syempre, kung bibilangin lang natin, magkano po ang pwede mong gastusin, di ba? Sa kape, kape pa lang. Kanyari, 200 pesos kada kape. Let's say, in 1 month, 2 times a week ka lang, di ba? Kahit na makaano ka lang, 12 coffee ka lang, that's 2,000
3,400. Sa mga convenience delivery mo, mga 5,000. O eating out, 7,000. Shopping mo, 5,000. Subscription mo, 1,500. So pag tinotal mo lahat yan, baka umabot na ng 21,000 yan. Yan ang tinatawag nating flex tax na hindi mo napapansin. Pero hindi yan ang pinakamahal. Ang tunay na presyo ng flex tax, ito po, tignan nyo po. Ito yung tinatawag natin na opportunity cost. When say opportunity cost, yung 20,000 pesos mo, imagine mo to, kung ma-invest mo siya, yung 20,000 times 12 months, magiging magkano yan? 240,000 in a year. In 10 years. In 10 years, meron ka ng 2.4 million pesos. That is if walang interest yun. And what if kung may interest ka pa na hindi mo napapansin, milyon-milyon na pala. Kaya nga mga kapatid, ito pong realidad. Magtanong muna tayo bago tayo bumili right now. Every purchase, what you need to ask yourself, number one, ito lang, reality kung walang social media, bibilin mo ba? Honestly, kung di mo ito nakita, di ba? What you do not know, you won't buy. Di ba? Pero pag na-expose ka, bibilin mo kahit minsan di mo kailangan. Number two, nape-pressure ka ba? Di ba? Na bumili. Tahimik ka sa bahay, bigla lang sabihin ng friend mo, manonood ka ba ng BTS, yung world tour? Imagine mo nananahimik ka, ngayon, nagkaroon ka na ng idea, minsan lang to, hindi na maulit to. So magkano ang ticket? 25,000. Number 3, question. Sino bang makikinabang pag ginawa ko to, ginastos to? Diba? Makikinabang ba ako ngayon or yung future self ko? And FYI, always remember this. Your younger you will take care of the future you. Again, the younger you right now will take care of the future you. Pag ikaw, panay gastos ka ngayon, panay flex ka ngayon, pagdating ng panahon, maniwala ka, kakapusin ka. Pero kung ikaw, nag-iipon ka, responsible ka ngayon, pagdating ng panahon, uunlad at naginhawa ka. Diba? Kaya nga, pag nasanay ka rito, ito yung tanong yung mga 3 question na ito. Number 1, bibiling ko ba kung walang social media? Na-pressure ba ako? Okay, makikinabang ba ako in the future? Alam mo, pag parati mo tinatanong yung sarili mo, unting-unting mawawala ang tinatawag na flex tax. Kaya nga, I want you to right now redefine talaga ano bang ibig sabihin ng tagumpay sa'yo. Yung tagumpay ba sa'yo na maganda itsura mo ngayon, maganda sapatos, damit mo ngayon, experiences mo pagdating ng panahon, wala ka namang ipon, or magtiis ka ngayon, mag-ipon ka, and then not only that, pag-ipunan mo rin yung gusto mo sa buhay, pero pagdating ng panahon, meron kang ipon. Alam mo, para sa akin, personal lang I don't want to impose to you. For me, ang real flex, ang mga taong may ipon. Ang real flex, ang mga taong may emergency fund. Ang mga real flex, ang mga taong walang utang. Ang real flex, ang mga taong may passive income. Ang real flex, ang mga taong may freedom of choice. Saan sila kakain, saan sila titira, may freedom sila kung sino makakasama nila. Again, hindi mo kailangang ipakita, hindi mo kailangang i-post, hindi mo kailangang i-flex. Dahil ang tunay na flex, hindi pinapakita, ito ay nararamdaman. Kaya nga mga kapatid, for the next 7 days, sa bawat gustong bibilhin mo ngayon, ask yourself again 3 questions. Kailangan ko ba to? Na-pressure lang ba talaga ako? How will it take care of my future self? Pag yan masagot mo ng maayos, congratulations. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo sa kaibigan mo o pamilya mo. Baka ito na ang inaasahang nilang kailangan nilang marinig ngayon sa araw na ito para magbago ang kanilang mindset. Huwag mong hayaang kainin ka ng flex tax at ang future mo. Piliin natin ang tunay na flex. That is pag-iipon, pagiging responsable at disiplinado pagdating sa pera. God bless you. This is Chinky Tan and I will see you in the next video. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.